So kapag po natuloy na po yan, yung live streaming na yan, okay na po ba sa inyo? Yung transparency dyan? Hindi. Bakit? Alam ninyo, alam ko kayo practitioner ng media, nasa media kayo. Importante ang perception. Pagka sa simula pa lamang, duda na sa iyong sambayan ng Pilipino, you honestly think, mabebenta pa nila kung anong gusto nilang ibenta. Magla-live stream ka, pagkatapos mong maipatawag na yung gusto sanang marinig at makita ng tao na kinakausap ninyo, ini-interview ninyo, yung demeanor ninyo at yung demeanor niya. Ngayon ka magla-live stream, Senate Blue Ribbon, bakit hindi ipatawag yung lumabas sa affidavit ni Yusek Robert Bernardo, yung Yusek Trigiv Olivar? Lahat tayo galit sa korupsyon, kahit kayong dalawa yan. Hindi nyo pa nahihipo yung inyong pinaghirapan monthly. Bawas na yung income tax ninyo eh. Tapos itong mga to nagnanakaw, finuflaunt ang kayamanan, ganun-ganun lang. He was identified, and I'm referring to Yusek Trigiv Olivar. He was positively identified by Yusek Robert Bernardo in his affidavit. Sinabi ni Bernardo, nanghingi talaga ng listahan, 2.85 billion, at kung magkano yung listahan, yun ang naaprubahan, yun ang binigyan ng SARO, ng ganoon kabilis. Sinabi din ni Yusek Bernardo, 15% of the 2.85 billion. Alam ba ninyo kung gaano kalaking 15% of 2.85 billion? That's almost 500 million pesos. Bakit hindi pinapatawag? And kinaladkad niya ang tanggapan ng Pangulo using the Office of the Executive Secretary. Di ba't mahalaga yun? Bakit hindi ipatawag? Okay, we get your point, attorney. So, if sabi nga po ninyo, mahalaga yung perception, and for you, yung ICI, hindi sila ganun ka-reliable, you think ICI should be abolished? And if that's the case, sino yung dapat na mag-handle ng investigation? Alam mo, nandyan ang Department of Justice. Ang mangyari lang sana, totoong investigation. Panagutin na natin. Tatandaan ninyo, maraming buhay ang nangamatay dahil sa corruption na ito.